TMX Supremo mga idol. Meron itong malaking problema. Ayan, so hindi ito umaandar, hinatak galing sa shop at sinukuan na rin dahil ayaw lumabas ng kanyang kuryente. Kaya naman pinatanggal ko muna lahat ng nakalagay dito sa taas para ma-expose yung kanyang wiring at makita natin kung ano ba yung naging problema, kung bakit hindi siya naglalabas ng kuryente sa kanyang ignition coil at hindi ito umaandar mga idol. At ito na yung itsura ng kanyang wirings at ito yung kanyang CDI mga idol. At ayon sa may-ari ay 4 na CDI na ang pumuputok sa motor na to. Bakit kaya mga idol? Alamin natin kung ano yung naging problema, kung bakit pumuputok yung CDI at hindi nagkakaroon ng kuryente ang motor na to. At makikita natin mga idol ay pinagpuputol yung kanyang mga wire. At yun, kita natin mga idol. Pero ayusin natin yan mga idol at simulan na natin. Unang ginawa natin mga idol ay pinagpuputol muna natin yung mga sobra-sobrang wire, yung mga pinagtatap nila, at hinanap natin yung pinaka-original na wire nitong motor na to. Unang chinek natin mga idol yung kanyang 3-phase stator. So mula muna tayo sa stator kung mayroon itong supply. Gagawin natin mga idol, ilagay natin yung crocodile clip sa isang yellow wire at tatadyakan natin yung motor kung magkakaroon ng power. So ayan, nakita natin ay meron naman. So ilagay natin sa kabila, kailangan meron din itong power. Pag meron power yung mga idol, ibig sabihin yan ay goods yung kanyang stator. So dito mga idol ay okay naman at magpo-proceed na tayo mga idol sa kanyang harness. Muna natin itong 3-phase na wire dito sa 3-phase na state sa regulator. Tapos dugtungan natin ng ground. Yan, supply natin ng ground. Tapos papadyakan ulit natin mamaya. Tingnan natin kung mayroong output dito sa red wire. So kapag meron, ibig sabihin okay pa ito. So ayan, kunin ko muna siya. Natin makonect yung galing stator papunta sa regulator niya. Ayan. Tapos ito yung green wire. Ayan, dugtungan natin ng wire papunta sa harness na ground. So ngayon check na natin to, papadyakan natin yung kanyang motor. Tingnan natin kung may lalabas dito na supply. So kapag mayroong malakas na supply na lumabas dito, ibig sabihin goods na yung kanyang regulator pati yung kanyang stator. So stator kanina na check naman natin, okay naman. Dito naman tayo ngayon sa regulator. Kailangan maglabas ito mga idol ng 14 volts. Kapag sinipa natin, kailangan magkaroon to ng voltage or ilaw. So gamit tayo ng test light, right? Okay, itong test light natin, itong clip na to lagay natin sa ground. Ayan. Tapos ito kabit natin dito sa red wire. Tapos ipain natin yung motor. So ayan mga idol, nakakonect siya yung red wire. Tingnan natin kung may lalabas na supply dyan kapag sinipa natin yung motor. So ngayon sipain lang natin yung motor. Dapat maglabas ng kuryente yan para next naman tayo sa harness na tayo kapag naglabas ng supply yan. Yun. So positive mga idol. Working itong kanyang rectifier. So okay ito. Kukunik na natin siya sa red wire papunta sa battery. So since naglalabas na ito ng supply, ibig sabihin okay itong kanyang regulator. Ang next naman natin itong red wire naman niya. So itong red wire niya ay papunta yan sa battery, papunta ng susian. Ngayon gagamit tayo ng multi-tester. Titingnan natin kung magkadugtong itong pula papunta dun sa may susian niya. Ano natin to, ititesting natin to, ititester natin to kung mayroon itong resistance papunta doon sa may susian natin, para malaman natin na connected ito sa susian at the same time papunta sa battery. So ayan guys, may mga terminal yan. Fortunately mga idol, wala talaga siyang resistance yung kanyang accessories wire. So inisa-isa na natin yan, wala talaga. So putol talaga siya. Di natin alam kung dito sa gitna or sa mismong wire kasi sunog-sunog na mga idol. Ayan. So ito yung kanyang accessories. So ang gagawin natin ay bubuksan po natin yung kanyang harness. I-check natin kung ano yung mga possible na naputol dyan. So ayan, bubuksan lang natin itong harness nya. So supplyan natin yung mga accessories na motor kasi walang supply. Ayan, so galing yan dito sa susian papunta rito. Yan, so lagyan natin siya ng supply para supply natin yung lahat ng accessories ng motor. So okay na siya. So ito, mahaba na to ay papunta na to sa CDI. So doon natin ito papapuntahin sa dito sa CDI natin. So right. Mga idol is around 4 PM na. At yun, so tapos na natin ma-restore yung kanyang wirings.
So nagpalit tayo ng 4-pin CDI kasi yung CDI na nakalagay dito ay ano, lumubo. Yan o, sira. So yun, kaya hindi naglalabas ng kuryente to kahit anong gawin nila. Ignition switch sira din. So ngayon ang ginawa natin na switch ay ito. So naglagay muna ako ng battery na may karga, itong battery ko, yung pang jump start ko. So pag gino natin to mga idol, ayan nakita nyo. So meron na siya. Tapos kompleto na rin yan. Meron na rin yung busina. Ayan. Signal light. Ayan. Ayan siya. So ang problema naman dito sa kabila, pundido. So tail light niya mga idol ay working na rin. Pinalitan natin. So preno natin. Yun. Yun. So okay na siya. Working na siya. Tapos next natin mga idol, rectifier niya mga idol. Ito na. Ito na yung pagkakawiring natin. No? So napakalinis niyan. Hindi ko tulad kanina. Napakadumi talaga. Tapos dito sa unahan, ayan na siya mga idol. So working na siya, na restore na natin yung kanya mga switches. So meron na yan. Kaso dito ang gumagana lang sa kanya mga idol ay high beam lang. Kasi ayan o, tama, pundido na siya. So high beam lang ang gumagana dyan. Ayan. So high beam lang gumagana sa kanya. So pag nag low beam tayo, patay. So palitan to, itong halogen na to. So i-suggest ko na lang na palitan to ng LED. Ayan, so okay na to mga idol. Working na siya. At may kuryente na rin to. So ngayon papakita ko sa inyo na may kuryente na. Oh, yan na oh. Lakas. Okay na.